tanggal muna gulong. Tatanggalin natin to para ito yung madala natin sa shop. Ayan, goods na. Lagyan na natin ng grasa yan. Kabit na natin. Siyempre, susunod natin to. Kabit na natin ito. So, din-drive ko na siya. Napaka-nimble niya ng gamitin. Pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. With care po ang pag-DIY mga kaibigan. So, itong video na ito ay gabay lamang po. Ayan na mga kaibigan, tulad nung nasabi ko nakarang video, unang gagamuntin natin, major ito. Itong kanal ng ating manibela. Kung napapansin niyan, no? Gumigit na. Kapag nag-drive ka niyan, hindi ganun ka-nimble. Parang natutumba ka. Siyempre, unang gawin natin, tanggal muna gulong. Tapos gamit tayo ng kahoy. Yan. Ingat mga kaibigan ha. Ito. Yung oxygen sensor natin. Vulnerable yan. Madaling maputol. Ayan, natanggal na. Motozar, your DIY master. Ngayon mga ka-DIY, next na tanggalin natin ito. Niluwagan ko na yan. Gamit kayo ng 30 kung meron kang adjustable. Very good. 30mm yan. Okay, hindi pa natin tuluyan yan kasi meron pa itong handlebar. Mga kaibigan, after natin matanggal yung gulong, tanggalin natin to. Itong mismong para sa ating preno. Ito mismo. Para makahang ito, babaklasin natin to. Kasama yung side mirror. Ayan, luwagan nyo lang to dalawa. G's yan, G's. After nating luwagan, baklasin na natin. Tapos isusunod natin tong handlebar. Yan, inuluwagan na yung handlebar. Ito, matatanggal na to yan. Ayan na, tuluyan nung natanggal. Nakahang na yan mga kaibigan. Tapos, huwag nyo kalimutan siyempre. Itong wire na yan. Kikita nyo yan. Yan, hugutin natin dahan-dahan. Yung para sa switch ng ating preno yan. Ayan o, hugot. Hugot, yan. Yan, pagkatapos mahugot, ayan, tanggalin nyo dyan. Saka, ihang muna natin dyan, no? Dyan lang muna. Okay, the next, Motozar. Next mga kaibigan, ito. Okay. Yan. Nakahang na yan. Ayan, may hahawak lang dyan. Pero kung wala, pwede naman ihang lang yan. Then, tanggalin natin to, ang lubusan. Then next natin to mga kaibigan, luwagan natin to, luwagan. Para itong nasa itaas na butterfly ay mahugot natin pataas. Counterclockwise. Okay. Ito, maluwag na sa kabila. Yan, yung mga sumunod mga kaibigan, tandaan nyo lang, no? Tapos ito, lubusan na natin tanggalin. Ayan. Napakadali lang. Pinukpok lang yan, paangat. Ayan, tatanggal na siya. Pero kailangan natin mabaklas yung buong ulo. Tagalin lang natin yung pinaka headlight saka yung dashboard mga kaibigan. Mas madali, mas malawak, mas marami tayong magagalaw. Ayan, para matanggal natin yung ulo ng ating motor, dalawang tornilyo to, meron magkabilaan. So tinanggal natin yan. Iluwagan ko na sa kabila, tinanggal ko na rin. Then after matanggal, ayan, pwede mo nang mahugot yan. Katapos yung matanggal yung tornilyo magkabilaan, ganyan nyo lang yan, saka hugutin. Tandaan lang, tanggalin natin to, tanggalin natin lahat yan. Tandaan nyo lang kung ano yung mga wire na tinanggal ninyo, no? Magkasing kulay, di kayo maliligaw nyan. Yan, saka nyo mahugot, hugot na natin yan, yung buong ulo. So pagkatapos natin natanggal yung ating headlight component, itong butterfly, lubusan na natin tanggalin. Tinanggal na natin itong tornilyo na to, galing dyan. Niluwagan dito, tinanggal na yung tornilyo. Hugutin na lang to pataas. Pataas. Yan. Tapos, lagay lang natin dyan. Yan mga kaibigan. So, ang ginawa ko, tinali ko sa taas. Wow. So, diskarte lang yan, no? Tapos, itali nyo na rin dyan. Para walang tagahawak. Wala nang maghahawak. Yan, ito yung next na luwagan natin. Pukpukin nyo lang yan. Pukpukin natin to. Paluwang. Counterclockwise. Yan. Saka nyo luwagan. Kaluwag yan, dire-diretso na yan. Mahugot na yan mga kaibigan. So knuckle bearing yung ipapalit natin ito para mas matibay. So yan o, hindi natin lubos na mahugot yan mga kaibigan. So binalik ko na lang muna. Tanggalin na lang natin ang lubusan to, tapalodo. Sunod, itong fork mismo, kailangan matanggal talaga yan para mas madali natin matanggal tong T-post. Ayun na, natanggal na yung tornilyo. Hugutin na lang natin yung tapalodo yan. Okay, so after na tinanggal yung tapalodo, napakamatrabaho mga kaibigan, para lang hindi maapektuhan itong wire. Tinanggal natin yung isang telescopic, yan o. Dali lang naman yan, tanggal lang dito, parang dito sa kabila. Tapos hugutin, pagkahugot, ilabas itong wire na ito. So ganito yan, no? Oh.
nakakabit siya sa ilalim, mahirap yan. Kaya tinanggal yung telescopic, ilalabas natin yan. Yan, mahugot na yan. So wala nang sagabal sa ilalim, hugutin na natin to. Yan, tatanggalin natin to. Ito yung T-post na sinasabi ko. Tatanggalin natin to mga kaibigan, dadalhin natin sa shop, makabili tayo ng kaparehas. Kung merong knuckle bearing, gamitin natin. Tatanggalin natin to para ito yung madala natin sa shop mga kaibigan, makabili tayo ng ka-size nyan. So pukpukin lang natin yan, yan, hanggang sa matanggal yan. Yan, magkabilaan ha. Yan, tapos na hanggang sa mahugot na yan. Ayan, sunod natin tong cup sa ilalim. Ayan, pupukpukin lang natin yan, ganyan, dali lang yan. Ito naman ang susunod natin, pukpuk yan pataas. Madali lang din yan. Ayan, mas madali itong tanggalin. So yan, nakabili na tayo ng ball race. Ito yung knuckle bearing kung tawagin. Mas matibay ito mga kaibigan. Yan pag nagpalit kayo, ganito na ipalit din nyo. Unlike sa yung mga nakakabit kanina, yan mga bulitas yung ginamit, no? So mas matibay ito. Lagyan muna natin ng grasa. Ayan na mga kaibigan, kung gusto nyo bumili nung ating knuckle bearing sa Shopee, maglagay na lang ako ng link sa ibaba ng ating video. I-click nyo lang yan kung gusto nyo mga kaibigan. So i-type nyo lang knuckle bearing XRM125 yan. Sa Shopee ito mga kaibigan. Mas kasi, mas common ang Shopee sa inyo. So kung nais nyo lang, no. So i-click natin to from San Nicolas Metro Manila. Click natin to, legit ito kasi ang sales nito napakataas na, 1.2. So i-click natin yan. Then mas mura kasi sa Shopee mga kaibigan. Tapos select variation. So hanapin natin yung XRM. Ito yung XRM. Yan. Sa XRM mga kaibigan, 100 pesos only. Mura. Okay? Matibay yan. Kasi knuckle bearing mga kaibigan. At saka mas mura sa Shopee, 100 pesos lang. Samantalang doon sa shop na pinagbilang ko nung sa akin is 200 pesos. Diba? Napakalaki ng tubo nila. So yan. Kung gusto nyo lang naman, no, sa Shopee may nabibili nyan. Ilalagay ko lang sa ibaba ng video natin yung link. At kung gusto nyo bumili, click nyo lang yung link mga kaibigan sa Shopee. Okay? So ito mga kaibigan, pinakamalaga sa lahat, grasa. Pag naglagay kayo nito, hindi lang basta ganyan-ganyan mga kaibigan, no? Merong technique dyan ito. Yan. Diyan kayo maglagay. Yan. Tsagaan nyo yan hanggang sa matapos yan, no? Ikutin. Tapos kargahan na naman. Okay, wag naman masyadong puno, no? Yung tama lang mga kaibigan. Tapos ganun din naman dito sa taas, lagyan nyo rin yan. Okay? Ganun din sa isa, parehas na gawin natin yan. Ayan, goods na. Lagyan na natin ng grasa yan. Kabit na natin sa tipos ito, pang ilalim ito mga kaibigan. Kakabit na natin. Siyempre, pupukpukin muna natin. Chill lang yung pukpuk nito mga kaibigan. Hanggang sa matapos yan. Yan, pukpok hanggang sa sumagad. Yun, sumagad na. Next mga kaibigan, itong cup. Nakatihaya naman yan. Napakadali lang. Ayan, ikabit na natin yung knuckle bearing, yung cup sa taas, sa cup sa ilalim. Nandyan na rin yung bearing natin. Goods yan. Papasok na lang natin yan. Yan. Swak na swak mga kaibigan. Tapos itong wire, syempre susunod natin to. Tapos lock natin. Yun, oh. Yan. Ayan, pasok natin telescopic. Ayan, oh, nakakabit na yung telescopic. Sunod natin tornilyo, syempre. Saka natin higpitan. Ayan, higpit na natin. Huwag masyadong mahigpit mga kaibigan, ha.
Baka ma-lost thread nyo yan. Yung tamang torque lang. Ayan, next. Itong butterfly. Pupuk lang ng konti yan. Konti lang. Hanggang sumagad. Yan. Next na ikabit natin. Siyempre ito. Itong washer na ito. Unahin nyo muna ikabit ito mga kaibigan. Bago itong handlebar kasi hindi nyo na maikakabit yan pag inuna nyo ito. Or pag pinahuli nyo ito. Okay, then higpitan na yan. Next, handlebar. Yan. Yan. Higpit. Okay. Ayan, then sinunod natin yung manibela. Hinihigpitan na. Madali lang naman yan. Tapos tapalodo. May 4 na tornilyo yan sa ilalim. Hinihigpitan na rin. Next, sige, balik na natin ito. Yan lang naman yan. Tapos kabit natin siya dito. Siya nga pala mga kaibigan, yung leak na yan, abangan nyo yan. Yan yung issue number 2. Gagawin natin yan sa isang video. Tapos yung pagpapalit ng headlight, napakadali lang. Abangan nyo rin yun. At saka yung iba pang issue dito. Inuna lang natin to kasi major yan eh. Ayan, kabit na natin tong caliper ng ating preno. Siyempre, unahin muna natin yung switch nya. Kabit na natin ito. Saka hihigpitan. Siyempre, huwag niyong kalimutan to. Okay, dali lang naman yan, 12. Kabilaan yan mga kaibigan, dito at saka doon. Ayan, sa kabila. Tamang higpit lang mga kaibigan. Hindi masyado. Para hindi ma-lost thread yan. Okay, okay na yan. Ayan, so nahigpitan na natin. Pati handlebar, mahigpit na. Okay na. Bitawan mo muna, Kent. So, tanggalin mo muna yung gulong dyan. So, pansin nyo mga kaibigan. Oh, wala nang kanal yan. Oh, very good na yung play. Oh. Ah, di ba? Ganda na naman yung play niyan. Oh. Yan yung resulta. Wala nang kanal yan. Napaka-nimble ng dalhin yan. Sunod yung gulong. Gulong kabit natin. Ayan, naikabit na natin yung gulong. Nahigpitan na rin. Okay na yan. Next, ito ang pinaka-last mga kaibigan. Thank you for watching. Ito, orange sa orange. Siyempre, ito, green. So, meron din tayong dalawang green. Ayan, color coding lang yan. Napakadali. Green sa green. Next, blue sa blue. Kabit. Then ito, main socket natin para sa headlight. Siyempre, pagkatapos may kabit, ganyan lang yan. Tapos, itapat nyo lang yan. Unahin nyo ito, tandaan nyo ito mga kaibigan. Ito. Yan, ilalagay nyo yan doon, may kabitan yan. Yan, ikabit ko na. Tapos kabit na, ganyan. Tapos, kabit na natin ito rin. So ayun na mga kaibigan, no, dito na magtatapos yung video natin about sa pagkabit po ng ating ball bearing sa ating manibela. So din-drive ko na siya, napaka-nimble niya ng gamitin. Hindi na ako siya katulad nung nakaraan. So hindi na gumigit na, okay na mga kaibigan. So ganun lang, no. Pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. With care po ang pag-DIY mga kaibigan. So itong video na ito ay gabay lamang po. Thank you for watching. So okay na lahat yan. Naikabit natin paayos. Tamang higpit ng mga tornilyo. Hindi kailangan mahigpit na higpit kasi malulus thread lalo dito dyan. Tamang higpit lang mga kaibigan. Okay, so thank you. This is Motozar, your DIY master. Thank you for watching. Please like this video and subscribe to my YouTube channel. At abangan nyo po mga kaibigan yung mga susunod nating video. Sunod natin na DIY sa pagkabit ng ating bombilya para sa ating headlight. Kasi kung papansinin nyo, wala po yan. Hindi ko pa ako naikabit. At yung pagkabit din ng bombilya para sa segunda natin kasi wala akong ilaw. Okay? Then yun sa leak sa ating makina. Yan, abangan nyo yung mga video na yan. Thank you for watching. Again, Motozar. Bye bye. Peace.